Taon-taon, tuwing sasapit ang Enero, ay pinagdiriwang ang Sinulog Festival sa Cebu. At bilang bahagi nito ay dinaraos din ang Sinulog Idol. Subalit kumpara sa mga nagdaang taon, ay hindi lubos na masaya ang ginanap na Sinulog Idol ngayong taon. Ito ay dahil sa naging kamatayan ng isa sa mga tinitingala na vocal coach sa Cebu na si Joel Jude Suson Unchuan o Coach J. Si Coach J ay kabilang sa mga judges at panelist ng Sinulog Idol taon-taon. Mula pa nang ito ay magsimula, 50 taon na ang nakakalipas. Ito ang dahilan kaya naman ay siya ay binansagan na ang The Ultimate Coach. Malaki ang naging bahagi ni Coach J sa mga success ng mga sikat na mga aawit na nagmula sa Cebu. Subalit, bakit nga ba niya sinapit ang masakit na kamatayan? Sino ang tumapos sa buhay ng isang taong kilala ng karamihan, maraming kaibigan at walang maituturing na kaaway? Samahan niyo po akong balikan ang mga pangyayari sa masakit na naging kamatayan ni Coach Joel Jude Suson Unchuan o Coach J. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. December 30, 2023, nang ganap na alas 4 ng umaga, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Naga City, Cebu, tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang di pa kilalang biktima sa madamong bahagi ng barangay Inayagan sa Naga City sa Cebu. Agad naman na tumugon ng mga personal ng Naga Police sa nasabing tawag. Dinatnan nila sa crime scene ang wala ng buhay na lalaki. May taas na 4 feet and 9 inches. Blonde ang buhok at nakasuot ng t-shirt na itim at boxer short. Nakatali din ang kamay nito ng ID lace. Ang katawan ay nakita ng isang concerned citizen na nakasakay sa motorsiklo at dumaan sa lugar. Walang nakitang mga sugat ang mga investigador sa katawan nito, maliban sa marka ng sakal sa kanyang leeg. Ayon sa initial investigation, ay maaaring namatay ito sanhi ng pagkakasakal. Malaki din umano ang posibilidad na inilunod ang biktima dahil sa basang-basa ito kahit na hindi naman umulan sa crime scene. Maliban dito ay kulubot din ang mga kamay nito at paa na tila ba matagal na ibinabad sa tubig. Ang katawan ay agad na dinala sa St. Francis Memorial Homes sa Naga para sa medico-legal na procedure. Ayon sa ilang witnesses, ay isang itim na sasakyan na nakita nilang huminto sa lugar bandang 1:30 ng madaling araw noong December 30, 2023, ilang oras bago matagpuan ang katawan. At dahil hindi makilala ang biktima, ay nanawagan ng kapulisan sa social media kung sino ang nakakakilala dito, hanggang sa makilala ito ng mismong miyembro ng kanyang pamilya. Ang biktima ay kinilalang ang 46 years old na si Joel Jude Suson Unchuan o mas kilala sa tawag na Coach J. Sa ginawang follow-up investigation ng Naga City Police, ay nagawa nilang makapanayam ang ilan sa mga matatalik na kaibigan ni Coach J. Ayon sa kanila, ay wala namang naikukwento si Coach J na problema at taong nakasamaan nito ng loob. Masayahin nito at maraming kaibigan. Kaya naman wala silang idea kung sino ang gumawa nito sa biktima. Nagawa pa nitong makapagpadala ng mensahe sa ilang kaibigan ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi bago ito matagpo ang wala ng buhay kinabukasan. Napag-alaman din nila na ito ay may sasakyan na kulay itim na SUV na tumutugma sa inilarawan ng mga witnesses na nakitang sasakyan na huminto sa crime scene bago matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Coach J. Ilang araw pa ang lumipas noong umaga ng January 1, 2024, ay nakita ang itim na SUV na may plate number na GAM 7658 sa bayan ng Liloan. Ang nasabing SUV ang sasakyan ng biktima. Agad itong isinailalim ng mga pulis sa investigasyon at nagbakasakali na may makikita sila ditong clue na makakapagturo sa suspect. Sa ginawang investigasyon ay napag-alaman nila na nawawala ang pera na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Kaya naman na isa sa mga motibong tiningnan ng mga pulis sa pamamaslang ay ang pagnanakaw.
Nagawa din nilang ma-recover ang dashcam ng sasakyan, kung saan ay may nakita silang isang lalaki na siyang itinuring nilang person of interest. Maliban dito, gamit ang Global Positioning System o GPS logs ng sasakyan, ay nagawa nilang matrace ang mga lugar na huling pinuntahan nito. Ayon dito ay nagtungo ang sasakyan sa Neville Hill sa Barangay Lahug, bago ito nagtungo sa Barangay Mabolo at bumalik sa Mandaue City sa Cebu at nagtungo sa Naga bago ito natagpuan sa Liloan. Maliban dito ay nagawa ding makakuha ng mga pulis ng CCTV footage sa Liloan, kung saan ay nakuhaan ang isang lalaki na bumaba sa SUV bago ito iwan sa Liloan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gerald A. Pilare, ang tagapagsalita ng Central Visayas Police, base sa resulta ng ginawang forensic examination sa itim na SUV, ay nagawa nilang ma-identify ang POI, balit hindi nila ito pinangalanan. Hindi sa kanya, base sa mga ebidensya, ang suspect ay isang lalaki at ang posibleng motibo sa krimen ay ang pagnanakaw at personal na galit. Ang SUV ay isa umanong mahalagang ebidensya dahil sa dito huling nakitang nakasakay ang biktima. January 12, 2024, matapos na maisa publiko ang report, ay kusang loob na sumuko ang 21 years old at isang truck driver na si Sanay Ramayrat Lumangka. Ito ay native ng Purok 2 Bituon, Clarin, Misamis Occidental, ngunit pansamantalang naninirahan sa Mandaue City, Cebu. Sa tulong ng dalawang legal counsel, ay nagbigay ito ng kanyang extrajudicial confession. Ayon kay Lumangka, ay hindi niya personal nakilala si Coach J. Nakilala niya lamang ito sa pamamagitan ng telepono. Ayon din sa kanya, ay 2 beses niya pa lang na nakakasama ang biktima. Ayon kay Lumangka, ay magkasama sila ni Coach J noong December 29, 2023 at nais umano nito na siya ang lilitsunin gaya ng nakasanayan. Hindi umano siya pumayag kaya naman ay nagkaroon sila ng pagtatalo. Ayon sa kanya, ay nandilim ang kanyang paningin at dito, gamit ang sinturon, ay napatay niya si Coach J sa loob ng sasakyan nito, bago niya ito itinapon sa talhiban sa Barangay Inayagan. At iniwan niya naman ang SUV sa Liloan. Ayon sa kanya ay mag-isa lang siya nang gawin niya ang krimen. Nakonsensya umano siya kaya naman ay nagdesisyon na sumuko na sa mga pulis. Mula sa Clarin ay bumiyahe ito pabalik ng Mandaue, kung saan ito ay sinalubong ng mga pulis sa Daungan noong January 12, 2024. Ang suspect ay salukuyang nasa pangangalaga ng Naga City Police at nahaharap sa kasong pagpatay. Subalit ayon sa kapulisan ng Naga ay hindi pa nila isinasara ang kaso kahit pa nga umamin na ang suspect. Ayon kasi sa kanila ay patuloy pa rin silang mag-iimbestiga at mangangalap ng mga ebidensya kung ito ba ay tutugma sa salaysay ni Lumangka. Sa gabi ng ika-15 taong pagdiriwang ng Sinulog Idol, ay muli nilang inalala si Coach J. Ayon sa kanila, ay may iniwang puwang si Coach J sa Sinulog Idol na mahirap punan. Hindi umano nila makakalimutan na naging partisipasyon ni Coach J sa Sinulog Idol, lalong-lalo na sa kanyang mga naging estudyante. Mamimiss nila ang kanyang malalaman na mga komento sa mga kalahok. At syempre, ang kanyang boses na lagi nilang inaabangan taon-taon sa ginaganap na Judge Showdown. Ayon nga sa kanya, dadalhin ka ng iyong talento sa dagumpay, subalit ang mabuting pag-uugali lamang ang magpapanatili sa iyo doon. Ano nga ang talento kung walang magandang pag-uugali? Dadalhin ka lamang nito sa kawalan. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga video. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.